Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na pinatawag na ang ICC. PBBM ginulat VP Sara, binasahan na ng ICC. Kulungang hatol, kakapasok lang. So yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin doon ng reaction. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. And then courtesy na rin sa bidyong to. Ewan ko kung sa Senate ba to or sa whatsoever. So again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe kung trip nyo lang naman na may kasama kayong manood. Ano. Tapos syempre, yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun pamagat ng video ito. Pinatawag na ang ICC, PBBM ginulat VP Sara. Binasahan na ng ICC, kulungang hatol, kakapasok lang. So kayo na lang bahalang humusga. Boss Balita TV, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Start. Hagulat na balita. Grabe, President BBM inutusan na. Nagulat si Vice President Sara Duterte. Why? Pinatawag na ang ICC. Ayon sa nakalap nating impormasyon, babalik na ang Pilipinas sa ICC, babasahan na si Roque at VP Sara. Tinakot makukulong ang dalawa sa The Hague, dalawa na silang magtatago sa Europa. Grabe si PBBM, inutusan na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, pinatawag na ang ICC. Tara panoorin natin. If I may proceed to my question, ma'am, the UN Special Rapporteur has called on the Philippine government to ratify international human rights treaties, specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance. Yes. Nabasa ko po yung artikulo na to. At natutuwa at ikinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng pamahalaan para paigtingin ang karapatang pantao at para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Yun lang. Nabasa ko rin yung tungkol sa freedom of expression at siguro naman po ay walang duda na ang freedom of expression ay namamayagpag sa atin ngayon dahil ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno minsan ang siyang biktima ng fake news. Pero ang sinabi po at ang suggestion po ng UN Rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapit, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights. So para sa inyo, do you think gusto nyo rin ba na sumali ulit tayo sa ICC or hindi na? Diba? Comment down your opinion below. Sa akin naman okay lang naman talaga na sumali tayo sa ICC kasi hindi naman talaga siya about sa yun nga panghihimasukan tayo ng ICC, something like that. Yung ICC kasi parang insurance yun para sa mga kababayan natin sa bansang Pilipinas or sa mga Pilipino kapag ka merong umaabuso sa kapangyarihan. 'Di ba? Kasi kita nyo naman dati nung time ni FPRRD, anong ginawa niya? Since alam niya na pwede siyang mapanagot ng ICC, umalis siya sa pagkamiyembro ng ICC. So, di ba parang panlalamang yun para lang walang some kind aatake sa war on drugs nyo or sa crime against humanity nyo, i-withdraw nyo na lang biglaan yung membership natin sa ICC. Di ba? Tuloy. Law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong, there is indeed a call from the Special Rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Meron din pong panawagan na mag-issue ng formal denouncement ang administrasyon sa practice of red tagging and penalize those who violate it. Makakarating po yan sa Pangulo. Kung ano man pong sitwasyon, yung pag-red tagging po, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipaabot natin sa Pangulo. Thank you. Yun. Thank you, Ivan. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Si Justice Secretary Remulla said that the Netherlands has denied asylum request of former Secretary Harry Roque, who is now seeking asylum daw po in Germany. Yun, nice. Mabuti yun. Buti naman na denied yung ni Harry Roque. Grabe, sobrang desperado niya na Germany naman. Iba din yung trip ni Roque. He has denied it and said that it is fake news, pero hingi lang po sana kami ng reaction sa palasyo, lalo na at nanawagan na rin po kayo noon na umuwi na siya sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso. Opo, tandaan po natin, sinabi nga daw po ni Atty. Harry Roque na fake news si DOJ, si SOJ Remulla. Siguro po, wag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. Tama At nagpapasalamat tayo because Atty. Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. Nako. Yung ginagawa ni Harry Roque ba na question niya
yung sinabi ng DOJ na, 'di ba, sabi naman ni Attorney Claire na ano naman siya, meron namang intelligence or parang nagpapasahan ng info. Tapos biglang babanatan lang ni Harry Roque na fake news 'yan. So ibig ba sabihin kapag mapatunayan talaga ng DOJ natin or sa mga balita na na-denied nga yung na-denied nga yung application ni Harry Roque for asylum. Ibig sabihin naman nun, aaminin niya na fake news talaga siya. 'Di ba? Kasi wala pa rin kapag madidiin talaga sila sa mga balita, is sasabihin nilang fake news eh. Like, lahat talaga ng hindi pumapabor sa kanila na balita, tinatag nila as fake news. Pero nung naman, yung may estudyante na AI na nagsasalita about sa impeachment na pabor sa kanila, shinare pa nila. 'Di ba? AI yun eh. Regardless kung tama or mali yung sasabihin, dapat aware ka na AI yun, hindi yun totoo. 'Di ba? Deep fake yun. Alam niyo yung mas lumilitaw talaga sila na parang kapag kapapapor talaga sa kanila, is go lang. 'Di ba? Tapos kapag ka-against, fake news, bias agad. Anak ng tokwa, 'di ba? With no more questions, ma'am. Follow-up question, Ivan Merino. Yusek, clarification lang just so we're clear. Ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC. Is this the President's position or your opinion? Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Thank you very much. Thank you. Well, kahit tanungin mo naman siguro yung majority ng mga Pilipino, I think open naman talaga. And then, siguro kung tatanungin natin yung mga senador natin kung open ba sila na mag-rejoin tayo ulit sa ICC. Well, expected nyo na kung sino yung mga alipores ng mga Duterte, magdi-disagree talaga yun. Diba? Kasi parang contradicting na yun sa kanila kung okay sa kanila. Diba? Kaya nga mas lalong lilitaw yung pagkabayas nila Tatanungin mo. Tatanungin nyo yung mga senador ng mga Duterte, gusto nyo ba na mag-rejoin tayo sa ICC? Sagot nila, hindi. Ano yung pinakapaborito nilang sagot? Kasi wala daw jurisdiction yung ICC. Or naggumagana pa naman yung natin, yung batas natin or yung justice system natin. Ganyan lang talaga yung argument nila parati. Diba? Pero hindi nila iniisip yung mga time na pwedeng nga naman talagang abusuhin ng nasa kapangyarihan yung kapangyarihan niya. 'Di ba? And then, kapag walang ICC, malimit silang mapanagot. 'Di ba? Kaya nga ngayon, si FPRRD, saka na siya napanagot nung wala na siya sa kapangyarihan. Tapos kapag wala na kayo sa kapangyarihan, hinahabol kayo ng ICC, bigla niyong babanatan na bakit sa dahig ipapadala? Bakit hindi dito sa Pilipinas? Gumagana naman yung justice system. Hindi nga gumagana yung justice system nung time nyo, di ba? Di ba? Wala ngang nagdirata na pigilan kayo Ay hindi, meron yung mga, yung sa simbahan I think, yung human rights, pinipigilan naman sila talaga, pero, nabulag din kasi nila yung mga lipores nila Tuloy. Ivan. Thank you so much, Dr. Dator, PhilHealth President Eddie Mercado, and of course, Secretary Ted Hermosa. So, handa na ba kayo mag-donate ng inyong organs? Ako willing, except my heart. Ang puso ko para sa asawa ko lang. Joke lang. Palakpakan. Bumabanat na si Atty. Clark. Kita nyo yung tawa niya. For sure, kinikilig yung husband niya ngayon. Tapos siya kilig na kilig din Magaling din. Ayan. Okay, ready na po tayo sumagot ng inyong mga mahihirap na katanungan, MPC. First question, special request, Chloe Hufana, Business World. Hello po, Yusek. As Israel-Iran entered its 7th day of airstrikes, do we see any effect of their prolonged conflict in terms of OFW remittances and deployment? Nakausap po natin si Yusek Alu ng DOF at sinasabi po niya sa ngayon po ay wala pa pong impact na ganoon sa OFW remittances. Ang sabi po niya, and I quote, "The impact on remittances remains limited for now. Given the remittances from Israel and Iran amounted to $106.4 million in 2024, 0.03%. 106 million, so mga nasa around 51 million. Tiba-tiba din talaga,
of total remittances. However, an escalation that could include the rest of the Middle East will have a substantial effect on overall remittances. Ayon sa kanya po, malamang po talaga ay magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng krudo at maapektuhan mas malamang ang household consumption at ang economy growth prospect. Yun po ang sasabi niya. Dahil kadalasan po kapag tumataas ang presyo ng krudo, tumataas din po ang bilihin sa merkado. Tama. Thank you, Chloe. Next question, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, Yusek. Kaugnay po yung sikat na scatter na binabanggit po. Alam naman natin na hindi lang po siya cocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict. Sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang pong ma-access Yun online. Marami yung nababaon sa utak. Tsaka din in fairness din sa mga vloggers ayaw nilang maging liable sa ganyan. 'Di ba? Hugas kamay sila diyan. Na yung tipo na wala. Ewan ko kung hindi. Malaki din kasi talaga yung offer eh. Kaya ako naman in-offer naman talaga ako. Pero wala. Yung sugal talaga is kahit sabihin mo na play or gamble responsibly or whatsoever. Hindi talaga pare. Ginawa mo kasing ginawa mong addict kasi yung tao sa bagay na yan. Tapos kapag ka na-addict na, anong ini-expect mo? Di ba? So parang meron ka pa rin konting konting guilt. Siguro sa pananagutan, wala kasi wala namang nakukulong sa ganyan na parang ikaw naging ganyo dito. Makulong ka rin, something like that. Wala namang ganyan yung batas natin eh. Pero kung yung sa pinaka talaga or yung start ba, ikaw yung naglagay sa kanya sa sitwasyon na yan. 'Di ba? Nanalulong siya. Scatter. At nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malalapang negatibong epekto nito? Opo, nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. Tama But naman. dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman Tsaka ang nakakalungkot din dyan yung malakas pang magsugal. Yun pa yung mga mahihirap. Yun pa yung mga kapus lang talaga sa pera kasi sila umaasa sila na manalo sila. Itong mga vlogger naman na to, 'di ba? Is yung mga ginagamit nilang account sa pagpo-promote ng sugal is mga demo account. Yung tipo na kapag nagpo-promote sila, paldo-paldo sila, kumikita sila ng malalaki like biruin mo 200 pesos mo naging 10,000, 50,000, 30,000. Ganyan i-demo account malamang hindi matatalo 'yun. Kasi parang practice account mo yun binigay ng company sa kanila yun. So, yung tao naman na umasa, mayroon siyang 200, wala na. Unang sabak niya, nanalo siya. Pangalawa, natalo. Pangatlo, nanalo. Pang-apat na nalo. Pang-lima, 6, 7, wala na, talo na. Tapos nangungutang na. So, ganyan ka, yung sugal para. 'Di ba? Tsaka, din, kung sa akto, grabe yung dayaan sa sugal, paano na lang kaya yung online? Kontrolado nila. Diba? ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Atty. Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito, at kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong Paano ibaban cellphone Gcash nga lang cellphone number nga lang, pwede ka na maglaro Hindi kung ganyan, wala, login ulit. Laro ulit.
Malabo. Dapat yung sugal yung i-minimize. Legal na gaming website. At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po naipasara, mag-iiba na naman ng website. So, Tama. pero hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po Para sa akin, yung i-ban nila, yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Di ba? Kasi sila yung nagpalaganap eh. Tapos yung mga ads, tanggalin na yun. Yung mga naka-billboard. Kasi kahit anong pigil mo syempre yung mga company na yan, mag-i-invest lang yan sa mga vloggers. Tapos wala na. Ipo-promote ulit yung sugal nila. Yung iba pa naman ng mga vlogger is the way sila mag-promote ng sugal, anuhin ka nila na may premyo ka kapag ka nag-top up ka ng 200. So mapipilitan ka talaga maglaro. 'Di ba? Hinahatid ka na doon sa sa pintuan ng kalulungan. 'Di ba? Tapos sasabihin walang pilitan dito. Pero iniinganyo mo. Tapos niloloko mo sa nananalo-nalo ka kunyari gamit yung demo account. Diba? So, para sa inyo, meron bang pananagutan yung vlogger na nagpo-promote ng sugal sa kalulungan ng tao or wala? Comment down below. Like, I mean, hindi naman siguro totally kasi syempre yung tao na nagsusugal, meron din naman talaga siyang sariling utak. Pero yung yung nakapagpalulong sa taong yan, may may pananagutan ba yung vlogger doon or some kind, may guilt ba siya doon or whatsoever? Comment. ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya ng ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So, ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara, to the DICT, itong mga illegal website na to. So, yun po yung nagiging problema dito. Pero hindi nga po ito titigilan, kahit paulit-ulit silang pumapasok, yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap po sa ating mga kababayan at sa mga Grabe. pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa PAGCOR at mabilis po itong aaksyonan. Meron po bang hotline or na pwedeng puntahan ng mga pamilya nila para doon or personal saan pupunta sa opisina ng PAGCOR? Do you think wala bang lagay yung mga ganyan Kasi parang ang bilis lang makapasok eh. Meron po sa website po ng PAGCOR kung paano po ito ma-access dahil mabilis daw po kapag ka po inyong inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa sugal, madali po nilang mapapatanggal at mababan ang kamag-anak sa anumang platforms. Maraming salamat, Eden. Lab. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng detalye sa upcoming trip ni Pangulong Marcos sa Japan. Okay, kaalis lang po ng Pangulo patungong Japan. Opo. Ngayong araw. Japan na naman, galit na naman mga DDS yan. Sasabihin na naman nila, pasyal-pasyal lang. Sa pagkakaalam ko po, siguro habang nag-start po tayo dito ay papalipad na po ang aeroplano papuntang Japan. More or less. So, ang magiging caretaker po ay si ES Lucas Bersamin, Secretary Conrado Estrella at si Secretary Sani Angara. Ang pagpunta po ng Pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa nasabing World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating kultura at ang magaganda nating landscapes. At ito po ay isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo sa bansa. Maliban Tama. po dito ay magkakaroon po ng business meetings ang ating Pangulo at magkakaroon din po ng ang oras po ay ilalaan niya para sa mga kababayan natin sa nasabing bansa. Business meetings, oras ipaglalaan sa mga kababayan natin doon sa Japan. Diba? Tapos syempre babanatan nila, pasyal-pasyal lang yung Pangulo. Diba? So, until when siya doon? No? By this weekend po siguro ang balik ng Pangulo. So may meeting siya with the Filipino community? Yes, meron po. Meron din po ba siyang pagpupulong sa mga opisyal sa Japan? Ang pagkakasabi lamang po natin ay business meeting. So, yun lang po muna ang mabibigay kong detalye. Okay. Follow-up question, Marcel Halili, TV5. Magandang hapon, Yusek. May window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan.
Parang hindi ko po naitanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delegado na kasama po ng Pangulo. At bibigyan ko po kayo ni detalye kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Next question, Ivan Merina, GMA News. Yusek, before I go to my question, just one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na-withhold itong mga information na to na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Wala I mean, po. we were told about it until the day that you said na nakalis na po. Which is unusual because usually when the president goes on a foreign trip, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, inabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. naman po siguro na. Meron po ako nakita sa isang news. Kung saan po, nakapagbigay ng informasyon. Opo, meron naman po. But not officially from Wala. Aanga-anga kayo sa sa pagkuha ng informasyon. Patulog-tulog siguro kayo. Meron naman. Kaso lang hindi nakuha ng GMA. Galit siguro sila, hindi nila nakuha. from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Ayun lang. Kahapon, nag-press briefing tayo kahapon. Hindi, wala po tayong siguradong tugon para dyan dahil ito naman po talaga in-schedule because of the expo. Para sa pavilion na pinagmamalaki ng Pangulo. Kahapon nagpunta ang Pangulo sa San Francisco High School sa Quezon City para personal na makita ang pinsalang dulot ng sunog sa lumang gusali. Agad niyang inatasan ang mga ahensya na simulan ang pagpapatayo ng mga mas ligtas at mas maayos na silid-aralan. Layunin nitong matiyak na hindi maaantala ang pag-aaral ng mga bata at mabigyan sila ng mas maayos na kapaligiran. Kasabay nito, inilunsad ng DepEd at DOH sa Esteban Abada Elementary School ang PhilHealth Consulta Registration. Mahigit 400 individuals ang nabigyan ng libreng konsultasyon, laboratory tests at gamot. Kasama ang 152 students, 123 teachers, 56 non-teaching staff at 84 parents. Yun. Sa konsulta, simpleng rehistro lang ang kailangan para makakuha ng libreng serbisyong medikal. Isa itong hakbang para masiguro na ang kalusugan ng mga bata at guro ay hindi magiging sagabal sa kanilang pag-aaral. Nice. Samantala, sa kanyang pagbisita sa Flora A. Ilagan High School, binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat hadlang ang kawalan ng internet sa pag-aaral ng kabataan. Nakipag-ugnayan ng Pangulo sa mga estudyante mula sa ilang malalayong paaralan sa pamamagitan ng Zoom. Kabilang dito, Diba? Sobrang dami na namang mga achievements. Iyak na naman yung mga DDS nito par. ang mga mag-aaral mula sa Chanarian Elementary School sa Basco, Batanes, Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan, Kaigdal Elementary School sa Unisan, Quezon, Duyay Elementary School sa Baok, Marinduque, Lipata Integrated School sa Caramoan, Camarines Sur, Salamanca National High School sa Ginatilan, Cebu, Tigbawan Integrated School sa Maasin City, Nalil Elementary School sa Bungaw, Tawi-Tawi, Dalingap Elementary School sa Clarin, Misamis Occidental, Bayay National High School sa Ajoy, Iloilo, Malungon Elementary School sa Makilala North, Cotabato, Kabawa Elementary School sa Dapa, Surigao del Norte, Tanglangan National High School sa Kalanasan, Apayao. Ang pakikipag-usap na ito ay patunay na pagtutok ng pamahalaan at ng Pangulo na kahit ang mga nasa malalayong lugar ay may pagkakataong makamit ang Nako. dekalidad na edukasyon gamit ang teknolohiya. Nako, kahit sa malalayong lugar par, natutukan pa rin ng Pangulo. Nako, iyak na naman yung mga DDS nito par. Tiniyak po ng administrasyon na walang batang maiiwan sa pag-unlad ng edukasyon. Sa tulong ng Bayanihan SIM, satellite internet, at iba pang inisyatiba ng DepEd at DICT, unti-unting na isa sa katuparan ang pangarap na maabot ng teknolohiya ang bawat sulok ng bansa. Yan ang Pangulo, trabaho lang. Hindi rin po tumigil ang Pangulo sa pagtutok sa mas malalim na isyu ng kalusugan. Sa National Kidney and Transplant Institute, inilunsad ang PhilHealth Benefit Package para sa adult at pediatric post-kidney transplant patients mula sa 600,000 pesos, umabot na sa 2.1 million pesos ang transplant coverage. Tumaas din ang benepisyo sa dialysis sessions na umaabot na ngayon na halos 1 million 1 million pesos kada pasyente. Kasama sa package ang maintenance medicines at lab tests na dating mabigat na pasanin ng mga pasyente at kanilang pamilya. Ngayong araw ay makakasama natin sina Health Secretary Ted Herbosa at NKTI Director Dr. Jose Dante Dator para sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa benefit package ng PhilHealth para sa kidney transplant patients. Grabe, Kasama rin po grabe. natin si PhilHealth CEO Edwin Mercado para magbigay ng karagdagang impormasyon. Magandang hapon. So, patuloy na lang siguro natin para talon tayo dun sa sa rectang politics talaga Kasi yun naman yung nasa thumbnail talaga. So, ito is naman to sa health na to. So, I think tapos na. Ng ahensya, walang paaralan o estudyanteng maiiwan. Target ng DICT na ma-connect sa internet ang 80% ng mga pampublikong paaralan ngayong July.
90% sa August at 100% naman sa katapusan ng taon. Nako. Prioridad ng DICT ang mga eskwelahan sa mga liblib na lugar na madalas ay hirap abutin ng serbisyo, gaya ng mga last mile schools. Malaking tulong ang stable internet connection sa pag-aaral ng mga estudyante dahil mas madali na nilang ma-access ang updated online learning materials. Tama. Ang School Digitalization Initiative ng administrasyon ay naglalayong gawing future-ready ang mga mag-aaral at expose sila sa mga mas makabagong learning process. Dahil sa bagong Pilipinas, walang iwanan sa Nako. digital bayanihan. So, yun lang naman muna par. Hanggang dito na lang muna. So, tapusin na lang natin dito yung video. So, ano naman pala yun? Singit dito about sa health, diba? So, kita nyo naman yun par. Iba talaga. Iba talaga yung mahal na Pangulo natin par. Tinutukan talaga yung tinutukan talaga yung anong tawag dyan? Pagkipagkalakalan, diba? Usapang business dun sa Japan. Tapos, syempre, yung mga kababayan natin na nandun, diba, tinutukan. Ito yung dito sa part na to, ewan ko kung nakikita nila to or nagbubulag-bulagan lang talaga yung mga DDS about sa mga ganitong bagay, Ito yung pinakaayaw nilang makita, na, may mga nagawa yung administrasyon. Kasi syempre, ang gusto nila na ipakita sa mga taga-suporta nila sa mga DDS is walang nagawa itong bansa, itong administrasyon na to, walang improvement or whatsoever. Ang totoo, meron naman talaga. Marami naman talaga. It's just siguro hindi lang sila nanonood ng mga ganitong mga press briefing sa Malacanang. Diba? Kasi syempre, wala babango yung administrasyon, babaho sila. So, hindi nila to i-share. Kaya nga, for me, nakakatawa talagang isipin na biglang babanat ka lang na itim ang estado ng bansa, nagluluksa, something like that, anak ng puting. Diba? Nakulong lang si FPRD, nagluluksa na yung buong bansa. Grabe naman yan. Nagluluksa ba yung buong bansa? So, sana umabot din to sa mundo ng mga DDS or I think i-challenge natin yung yung mga DDS. Papanoorin natin sila ng isang buwan straight, 'di ba? Na manood sa Malacanang press conference. Tapos doon nila sabihin na wala talagang nagawa yung administrasyon na to. 'Di ba? Or sadyang napi-fake news lang talaga sila kasi kita nyo naman si Harry Roque. Di ba? Sinabi nung DOJ natin na na-deny yung asylum niya. Banat niya, fake news. Na fake news daw. Di ba? So meaning, kapag lumabas talaga yung balita na na-deny yung asylum ni Harry Roque, ibig sabihin, siya yung fake news. Di ba? So sana matauhan din talaga sila dito, May pasimpleng banat din si dito, si Attorney Claire, yung sinabi niya na yan yung Pangulo natin, trabaho lang. Sobrang sobrang bigat ng word na yun. Kung hindi nyo yun napansin kanina sobrang deep ng meaning doon na yung Pangulo natin, trabaho lang. Na yung Vice President kasi natin, trabaho niya, di ba? Tapos ng dekwat ng pera, yun, hindi na makita kung nasa na yung confidential funds. Di ba? Tapos nagbanta pa. Di ba? Sa FPRD naman nung sa panahon niya, doon nagtatrabaho siya, pero hinaluan niya rin ng giyera kontra sa drugs. Di ba? So may mga kawawang Pilipino na ganyan. Di ba? So sana next election sana makapagluklok tayo ng ng politiko na deserve talaga or paano sabihin yung itutuloy yung mga good deeds, yung mga magagandang nagawa ni PBBM, like for example yung sa West Philippine Sea. Kasi syempre yung taong bayan kapag si BP na naman yung maging presidente, wag naman sana kasi wala nang balita sa wala nang masyadong balita sa impeachment. Parang inuunti-unti na nila. Anak ng teteng. From Feb, naging June 2, naging June 11. Tapos ngayon, June 21 na, wala pa rin. Grabe.
Parang gusto talaga nilang ibaon sa limot yung impeachment. Ano? Kala mo naman talaga, konti lang yung pera na dinekwat, diba? So, unfair naman yun. So anyways, hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, subscribe nyo rin, original video link in the description box below, tapos syempre Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.